clarification dyan, Secretary. Ano lang status ng mga high-profile fugitives natin? Halimbawa, si Atong Ang, Well, si kanina, Bantag, si Atong, muntik na namin corner. Nag-operations kami kanina kasi may eyeball sighting sa kanya. Pero we were a day too late. Hindi namin naabutan. Para po sa mga Windra fanatics, mga follower of Windra, mga Fortune Windra, ito po ay request ninyo. Ayan. Meron po tayong babasahan. Ito ay napaka prominenteng negosyante na ngayon ay nagbabiral dahil sa may inilagak sa kanyang ulo na 10. Diyos ko dahil 10M yun. Para lang sa kanya, para siya lumutang. Siya ay si Charlie Chu Hai Si Ang, born August 29, 1957, commonly referred as Atong Ang. Yan. Ito po ay request. Again and again, this is for entertainment use. Tanggalin ang lahat ng negatibo at ang pakinggan lang ay lahat ng positibo. Ang lahat na may kinalaman dito sa babanggitin ko ay hindi ko kakilala. Kung ano man ang ipakita ng tarot dahil ito ay ating hiniling na makita. Pakita mo sa amin ang pangyayari at mangyayari sa pangalang Atong Ang or Charlie Chu Hai Si Ang. Yan po. Kita nyo naman ang ating baraha ay reshuffle. So, Atong Ang, where are you, Atong Ang? Atong Ang, Charlie Chu Hai Si Ang, August 29, 1957, alias Atong Ang. May gali. Si Atong Ang ay walang lugar na pinuntahan na napaka layo. Si Atong Ang ay narito lang at umiikot-ikot sa kanyang mga properties. Ibig sabihin, si Atong Ang ngayon ay paikot-ikot sa kanyang mga napundar na properties na hindi na-announce. And dito, titingnan nyo siya, nanganganib po siya. Dahil may isang crab mentality, dahil nalagyan na siya ng presyo sa ulo niya, so much more better na lumutang na lang siya kasi alam din naman kung nasaan siya. Kaya kita nyo po, may mga tao, ito yung mga tao, ito yung mga authority, maaaring ito yung NBI, maaaring ito the highest form of PNP, or maaaring ito ay mismo batas ng Pilipinas. Ayan, nakatingala. Boy, nakatingala kasi they know where they found. They know where they can found Atong Ang. Ayan. Tama may mga logic na nagsabi na, teka muna, nagtatarot ako eh. May mga logic na nagsasabing alam ng gobyerno, which is, dito sa tarot na to, is really, alam nila kung saan pupuntahan si Atong Ang. At hahanapin si Atong Ang. Ayan. So kung ako kay Atong Ang, makipag-cooperate na lang siya. Kasi baka dumating yung time, mas worse scenario ang mangyari. Nakita niyo po yan? Wala, tarot lang po ito pero ayon po dito, si Atong ang case ni Atong Ang ay inilalabas, kaya po nakabaliktad, para mapagtakpan ang kaso ng Inang Bayan. Ito, tarot lang po ito. Pero tingnan yung mabuti, ipapaliwanag ko. Ito po ay isang babae, asul, and dilaw, and bulaklak, na makikita natin sa flag. Di ba? Ito ay ating mother, our nation. Ayon dito, ito ay si Atong Ang. Atong Ang case serve to
um, misheaded or mislead the situation of our government. Ito po tarot lang. Ako po ay nagpapaliwanag kung anong nakita ng tarot. Ang kaso ni Atong Ang ay ngayon pinupursige not only because maybe for justice, but meron po kasing isang sitwasyon ang Pilipinas na maaaring tapalan ng case ni Atong Ang. Maaring ito ay ang nangyayari na nakipapanood naman natin sa TV, di ba? Yung mga allegation about corruption ng gobyerno and mga tao na indeed kumukuha sila ng isang case na po pwedeng pag-usapan ng buong mundo. Yun na po ito And isinasakripisyo ang case ni Atong Ang, not only isinasakripisyo kasi may dapat naman talagang pag-usapan sa case ni Atong Ang. Nagkataon na ito ay dumikit sa case niya. Ibig sabihin, maaaring itong case na to ay pag-usapan ng buong mundo at unti-unting makalimutan si case ng Inang Bayan. Ayan po. But unfortunately, matalino na ang mga tao. Hindi nila hahayaang ang case ni Atong Ang, ito, ay masapawan ang case ng korupsyon, DPWH, and other cases of our government. So, ang sinasabi dito, sa case ni Atong Ang, sumabay ang lahat. Upang, sorry to say, siya ang pag-uusapan. And unfortunately, hindi naman magtatagumpay ang ganung sitwasyon. Mabibigyan ng tamang forum ang case ni Atong Ang, which itinatanggi niya kung siya ay may kinalaman. Pero dito, lumalabas po rito, sorry to say po, Mr. Atong Ang, lumalabas na kayo ang pinakamalaking utak. Ayan po, lumalabas po sa tarot na kayo po ang may pinakamalaking utak, bukod po sa isang babae at isa pang lalaki, na parang itong lalaking ito is dummy and the girl is also dummy but close sa inyo at nakita nyo surrounded by money. So talagang dito ay pinapakita sa tarot na siya ang madidiktik at isang babae ang madidiktik sa case kung saan matututukan naman ng korte, kaya lang hindi mababawasan, hindi dahil sa case na to ay mababawasan ang tutok ng mga tao sa graft and corruption. Yun. So maganda naman po pala kasi hindi naman daw po matutulugan yung sa graft and corruption tapos siya maatikabong. And Atong Ang will be heard. Maririnig siya ng buong mundo, magpapaliwanag siya, and mapupunta siya sa korte, but unfortunately, he will be the one to be blamed for all the things that happened to the scene, whether it is a crime or gambling. And isang babae na, yun, alam na siguro natin na artista. Ayan, isang babae na artista na makakasama niya na madidiin again dito sa gambling case na to. Na hindi sa gambling sila madidiin kundi sa mga cases of dying people. Nakakatakot ang mga susunod na revelasyon kasi may mga blood akong nakita. So blood, maaaring delikado ang buhay ng mga tao involved dito sa case ni Atong Ang. Bukod dun sa sinasabi kong mga napatay na sa bungero o ano pa man, may mga buhay pa na hinahunt. Ibig sabihin hinahunt, kaya nga shadow siya. Hinahanap na may kinalaman pa rin sa case ni Atong Ang. And unfortunately, may mga bata rin.
Etong mga batang ito ay mukhang naging tao ng mga dikit-dikit. May politiko, nakakatakot naman. May mga militar, pulis. And may isa ring grupo I don't know kung anong grupo ito, para mga fraternities. Nadawit. When Atong Ang speak up about the case, many individual people will come up and come out. So be careful. Ingatan ang bawat pagsasalita. Kung ako kay Mr. Atong Ang, ingatang mabuti at pag-aralang mabuti. Kasi at the end of the journey, walang maniniwala na wala siyang kasalanan. So pakatatagan niya, and hayaan niya na makamtan ng mga taong namatayan ang sinasabing hustisya. Marami kasing mabubuking na mga revelasyon. Marami ring pagdadaanan ang case na to, at medyo tatagal to . Still, face the truth. Sinabi ng tarot, nakakalungkot, sinabi ng tarot, isang artista at isang Atong Ang mananagot. At napaka-miracle na lang na maabsuelto ang mga pangalan nila. So pray hard. And nandito lang po ang ating si Atong Ang po ay nasa paligid lang. Yung sinasabing nasa abroad. Actually, umalis na siya, pero babalik siya para harapin ang lahat ng akusasyon dahil wala na siyang patutunguhan. Kaya nandito na lang po yan sa Pilipinas and waiting for maybe arrangement or what, or humarap sa hustisya. And dalawa sila, isang babae again at si Atong Ang. Nung babae, I don't know kung sino itong babaeng to, pero ito ay artista. So, yun, ang lumabas po. Tandaan, may nakita po akong mga dugo. So mag-ingat. Marami pang madadawit sa case na ito. At maaaring itong madadawit na to, yung iba is nanganganib ang mga buhay kasi may mga matataas pa. In relation dyan, Secretary, ano lang status ng mga high-profile fugitives natin? Halimbawa, si Atong Ang, si Bantag, kanina, si Atong, muntik na namin mga corner. Nag-operations kami kanina kasi may eyeball sighting sa kanya. Pero we were a day too late. Hindi namin na abutan. But meron kami actual eyeball report na nakita siya rito. In the country, sir? Hindi na namin nakita. In the country? In the country. In fact, that was part of the operation kanina. We started at 5 in the morning. Hindi talaga namin abutan. But he was there. So, tuloy-tuloy pa rin ang efforts namin para hanapin sila.